Yun, yo! Hi mga master at welcome sa ating YouTube channel. Ngayon ay reaction na natin tong video ni Alona0130, no? Request sa atin to ni Weng Watanabe, no? Isa sa mga subscriber natin at isa sa mga kabatas, no? Ito yung message niya. Kanina. Okay. Sabi niya, Master, next yun naman si Miss Alona sa pag-react. Grabe, natatawa ka dahil natutong si Idol. ito na Weng, no? Reaction na natin 'to, no? 'Yon. Ito pa lang video ni no, yung re-reaction na natin sa video ni Alona. Ang title ay Pasabog ni Idol Tulfo against Attorney Libayan. Ito yung no, ito yung taob ka sa pasabog ni Rapi putik. Ito yung taob, sabog, tsaka bulaklak, no? Yung nag-death wish si Rapi Tulfo, no? Tapos, putik yan. Yung mga nag-react, yung pa yung parang masama. My goodness talaga, di ba? Okay, let's do this. Hindi, mas gusto ko pag habang nagagalit, natutuwa, promise, I swear to God, natutuwa ako dahil makikita mo yung parang may sakit na Ano mo, may sakit daw, no? Grabe, senador yan. Mga Tulfonatics, senador yan, pero ganyan magsalita. Senador natin yan. Totoo yun. Totoo daw. Mas maganda nga, Pag napapanood ko talaga to, kinikilabutan pa rin ako, putik yan. Ako habang gigil. Ay, basta't may marami ka na makakampisin. Baka balang isang araw, tumaob na lang. Wag naman. O, diba? Tinan mo nga, si Attorney Freddy Libayan, Attorney Freddy Villamor. Putik yan. Si Shari kasi, kasalanan ni Shari to eh. Ni Shari. Attorney Freddy Villamor. Diba? Kahit si Attorney Freddy Villamor, diba? Yung react niya kagad talaga doon sa sinabi ni Rapi Tulfo. Diba? Sabi niya, wag naman. Diba? Kasi iba talaga eh. Iba yung dating eh. Diba? Iba yung dating ng sinabi ni Idol. Kahit sino, mapapaisip ka, ano bang ibig mo sabihin, Idol? Diba? Ang lang kasi dyan, diba, public servant siya. Diba, pag public servant, dapat public trust. Paano ka magkakaroon ng trust sa kanya kung ganyan siya magsalita, di ba? Hindi, dahil sa sobrang sama ng loob. I mean, sa sobrang gigil. Hindi kasi kuminsan nakikita ko, wala akong paano dito. Yung bang sa sobrang gigil na, kumbaga, Sari, ba't tuwan-tuwa ka, Sari? Ginawa na lang mission sa buhay, yung magalit. Ginawa na lang sa mission sa buhay ang magalit. Sino kaya ang galit, di ba? Sipin mo, nakapagsalita siya ng ganyan. Sino ngayon ang may galit? Di ba? Ang lagi naman sinasabi ni Attorney Libayan issue, hindi tao. Di ba? So, makikita mo yung gigil talaga. So, darating yung time, baka sumabog na sa puso. Atakihin. Sumabog sa puso, no? Tas atakihin. Walang sumasabog na puso. Meron na ba kayong narinig na sumabog yung puso? Pwede, sumabog yung ugat sa puso. Pero madalas na nangyayari yun sa utak eh. Di ba? Ang nangyayari madalas sa puso, nababarahan yung ugat. Di ba? Kaya nagkakaroon ng heart attack. Di ba? Pero ang kadalasan talaga na sumasabog, no, yung sa utak. Yung ugat sa utak. Di ba? Kaya nagkakaroon ng hemorrhage, brain hemorrhage. Kaya yung sumabog sa puso, inatake, malabo yun. Ben na lang kung inatake. Literal na inatake. Sasabog talaga puso mo. Ako naman, handa magpadala ng bulaklak. Oh. Di ba? Ang saklap, no? Kung sino pa yung nag-react dito sa sinabi ni Rapi Tulfo, putik, yung pa yung masama. Grabe yung mga Tulfonatics, no? Ito kasi yung, tanong dyan. Maganda ba yan, mga Tulfonatics? Yung sinabi ni Rapi Tulfo. Pero, ang sinasagot kasi nila, di ba? Bad joke lang yan. Bad joke lang yan. O, bad joke. Pero maganda ba yan? Di ba? Ito nga, hindi mo siya masasabing bad joke eh. Kasi kamatayan na to eh. Nag-wish ka ng may mamatay. Di ba? Tuwang-tuwa ka pa. Pag nanggigigil.
Tapos magpapadala ka ng bulaklak. Di ba? Parang pang-iinsulto na hindi maganda. Tapos yung mga nag-react pa dito sa ginawa ni Rapi Tulfo, yung pa yung masama. Putik yan. Kawawa talaga si Rapi Tulfo, no? Kawawa naman pala si Rapi Tulfo. Dahil sa ginawa niyang hindi maganda, nasabihan tuloy siya ng hindi rin maganda. Di ba? Putik talaga, oh. Di ba? Anyway. Basta Alright. Yan na, ito na. Handa na ba kayo? Handa na ba kayo makarinig ng mga ano? Okay, tuloy na natin. Pasok, Ma'am Alona. Hello. Nasa Pinas ba to si Ma'am? Parang wala ata siya sa Pinas, no? Nasa ibang bansa ba siya? This is your Miss A and shout out, of course, sa ating mga ka-unity all over the world. Alright, gusto ko lang mag-share, no, ng aking reaction video dito kay Rapi. Bully hayop. Yabang Bully hayop. Mapriso ka. Bobo Tulfo. Alright. Kiting bully hayop. Yabang Bobo Tulfo. Bobo Tulfo. Mapriso ka, batch 1. Walang murahan. Walang issue, hindi tao. Unang banat pa lang. Pang-oblo na. Alright? Can you imagine? Ang ang isda talaga nahuli sa sariling bibig. Sabagay, no? Pero pwede namang malambat eh. Para marami sila. Kitang-kita natin kung paano gigil na gigil. Walang kagatol-gatol. Walang katakot-takot na nag-death threat. Itong si Gagong Batch 1. Nakanguso pa si Mama. Balik natin ng konti. Batch 1. Tuloy natin. Kitang-kita natin kung paano gigil na gigil. Walang kagatol-gatol. Walang katakot-takot na nag-death threat. Itong si Gagong Tulfo. Live. Bakit may gago pa? Pero yung gago, hindi naman mura yung gago eh. Di ba? Ang gago means bobo. Mahina ang utak. Yan ang ibig sabihin ng gago. Can you imagine? Yan ang ugali. Yan ang tunay na ugali nitong si Rafi. Walang tunay na ugali daw ni Idol, no? Pero si Idol talaga mahilig talaga yung mamahiya, di ba? Isa yan sa mga ugali ni Rapi Tulfo. Ano pa? Hindi nagpapatalo. Ano pa? Gusto niya, siya lagi bida. Ano pa? BS siya. Yun na kasi yung pinakadulo yung BS eh. Kasi pag inisa-isa natin, madami. Pero yung BS, nandun na lahat eh. BS in everything. Iya talaga. Alam mo, for the first time, nag-connect yung utak mo tsaka yung bunganga mo. Oh! Mapriso ka! First time ba? First time, Ma'am Ann. Ano ba? Alona pala, Ma'am Ann tuloy. Si Ann pala yung isa, no? Ma'am Alona, first time ba na nag-connect? Napaka-intli lang na sinabi ni Rapi Tulfo pero nag-connect, no? Yari kaya, mapriso ka. My goodness. Matindi to. Tinalo tayo na ito, putik yan. For the first time! Congratulations!
Kinongrats pa. My goodness. Kinongrats pa. Putik yan. Can you imagine? Walang kagatol-gatol na sinabi mo na tataog, isang araw tataog to. At padadala mo pa ng alam nyo kasi, no? Ito kasi, parang inaano kasi nila to eh. Parang hindi nila gaano pinag-uusapan. Patungkol sa taob, sa tumba. Meron pa nga isa, yung takloban. Diba? Mga salitang pangkanto yan eh, na ang ibig sabihin, merong ipapatay. Ganon kasi yun eh. Yung taob, tumba, takloban, diba? Mga ganon eh, mga ganong, alam mo yung mga ganong pangkantong salita, pero maiintindihan mo kaagad. Diba? Kaya yung mga tao, ang iisipin ka talaga, nag-death threat si Rapi Tulfo. Diba? Kasi nga, ganun yung mga salitang pangkanto eh. Madali mong maano na, ay putik to ah. Ganun kagad yung papasok sa utak mo, di ba? Kaya yung kagad yung naisip, di ba? bulaklak. What are you trying? Yung pa, yung bulaklak. Di ba? Talagang, pag kinunik-kunik mo kasi lahat ng sinabi ni Rapi Tulfo, talagang mapapareact ka ng ganun eh. Di ba? Ang masaklap lang, kung sino pa yung nag-react ng ganun, sila pa yung masama. Samantalang, nakapag-react lang naman yung mga tao ng ganun dahil din kay Rapi Tulfo. Kasi siya yung nagsabi ng hindi maganda, di ba? Tapos yung mga Tulfonatics, tayo pa yung masama na nag-react tayo ng ganun. My goodness talaga, no? Dapat ang sabihan nila si Rapi Tulfo na, Idol, dapat sa susunod, huwag kang magsalita ng mga ganyang bagay dahil hindi maganda. Di ba? Hindi magandang pakinggan sa aming mga Pilipino, sa aming mga pobreng mahihirap. Di ba? Kasi sinasabi ko, di ba, pangkantong salita. Mga nakakaintindi ka agad niyan, yung mga nasa, yung mga pobreng mahihirap, kagaya natin, di ba? Sinasabi ni Rapi Tulfo na pobreng mahihirap. Di ba? Madali tayong makaintindi sa ganung klase ng mga salita. Kaya nakapag-react tayo ng ganun. Di ba? Kaya ito talaga, no? Yung mga Tulfonatics, tayo pa yung masama sa ginawa ni Rapi Tulfo na hindi maganda. To say, are you implying something? Di ba? Tanong talaga yun eh. Nag-i-imply ka ba ng iba? Ano bang ibig mo sabihin sa sinabi mo? Di ba? Unang-una, hindi niya nilinaw yan. Tsaka ito pa, no? Kung hindi talaga maganda, kung sa tingin nyo na okay lang yung sinabi ni Rapi Tulfo, bakit nag-delete sila ng live chat? Tapos nag-sanitize sila ng kanilang comment section. Di ba? Kung okay lang talaga yung sinabi ni Idol, walang masama sa ginawa niya, bad joke lang yon. Pero bakit sila nag-delete? Di ba? Mapaisip ka kaagad eh. May mali. May nangyaring hindi maganda. At ito pa mga Tulfonatics, no, dahil sa ginawa ni Rapi Tulfo na pagsabi ng ganung bagay, nakatanggap si Atty. Libayan ng death threat. Di ba? Isipin niyo yun. Tingnan mo yung abogado na kasama niya. Ang sabi agad, wag naman. Mm-hmm. Because he knows na isang pagbabantayan. Mm-hmm. Hindi yan maganda. Hindi talaga maganda. Diba? Pangit. Pangit talaga pakinggan. At ito pa, no? Ang hindi naiintindihan ng mga Tulfonatics. Diba? Senador yan. Senador ng Republika ng Pilipinas. Nagsasalita ng ganyan na hindi maganda. Di ba? Mga Tulfonatics, gising-gising din. Mahaba na pagkakatulog nyo. Umihilik pa. Di ba? Matauhan naman kayo kahit papaano. Ugali mo gago kay walang yaka eh. Huwag kang ganyan, mapriso ka.
Pang batch 1, putik yan. My goodness talaga. Yari ka dyan. Yan ugali ni Rafi, walang hiya talaga. Naalala ko na naman yun. Yung walang hiya, no? Pwede natin talagang sabihin na ganun si Idel. Kasi nga, isipin mo, kahit yung mga resource person niya, hindi niya nirerespeto. Kahit humarap naman sa kanya na formal, nagsasabi ng totoo, pero anong ginagawa ni Idel? Di ba? Anong ginagawa ni Rapi Tulfo, mga Tulfonatics? Pinapahiya niya. Sinasabihan niya na hindi ka nagsasabi ng totoo, sir. Di ba? Nagsisinungaling ka, sir. Di ba? Hindi nyo alam yung trabaho nyo, sir. Di ba? Ano yun eh? Pangwawalang hiya yun eh. Hindi ka man lang nahiya na magsabi ng ganung bagay, samantalang hindi ka naman sigurado dahil lang nafe-feel mo na hindi nagsasabi ng totoo, sasabihan mo ng sinungaling. Di ba? Masakit niya, minumura niya pa. Tapos, sinasabihan niya pang inutil. Di ba? Talagang walang kamodo-modo. Putik yan. Yung vlogger CEO, na nung lumapit sa kanya, after lumapit sa kanya, nag-share ng kanyang hindi magandang karanasan sa Rapi Tulfo in action. Yung kahapon na tinapik ni Atty. Libayan, no? Sino ba yan? Nakalimutan ko yung pangalan nun. Pero dismiss na yung kaso nun eh. Cyber libel din yung kinaso dun eh. At si Rafi, dahil mabilis umaksyon, dinimanda agad. Tapos nilabasan agad ng warrant of arrest, kundi ba walang hiya. Ganun ang ginawa niya, ginipit niya agad. Yun na nga, no? Nilabas ka agad yung warrant of arrest. Pinakita niya, kinontent niya yung warrant of arrest. Pero yung na-dismiss yung kaso, hindi niya kinontent, no? Ang daya, no? Kaya tuloy yung mga Tulfonatics, hindi alam na dismiss na pala yung kaso. Dismiss na yung kaso na yun, ha? Dismiss na yun, no? Kung sakali kaya, no? Yung mga vloggers daw nakakasuhan, pag may warrant of arrest kaya, ilalabas din kaya ni Rapi Tulfo yun. Bigyan ng warning na, no? Kasi parang winarningan niya yung Hindi pala parang, winarningan niya talaga, no? Na may warrant of arrest na yung kinasuhan nila. Na sinabihan niya pa mag-bail eh. Di ba? Baka daw kasi pag naglalakad-lakad, hulihin na lang kasi may warrant of arrest na siya. Di ba? Winarningan niya. Yung mga small vlogger kaya kinasuhan ng multiple cyber libel. Wawarningan din kaya yun ni Idel kung meron ng warrant of arrest. Sana, no? Warningan. Ay, nako. Kawawa sa inyo. Putik yan. So, ang nangyari yung CEO vlogger, nag-public apology para matapos na agad. Siyempre, medyo nataranta din siya. And alam nyo ba, pati ang mga staff ni Rafi, bawal kalabanin. Correct. Bawal sila kalabanin. Dahil isa din sa mabigat na dahilan kung bakit dinimanda nitong si Rafi, itong CEO vlogger, is because meron siyang mga nasabi hindi masyado maganda tungkol sa mga staff. Can you imagine pati mga staff? Muugong yung yung headphone. Galit na galit. Galit na galit si ate. Galit na galit si Madam Alona. Umiiko yung headphone. Habaan nga natin yung sound. Ay, nako. Pero kahit sino naman, kahit ako, di ba, nakapag-react ako ng talagang medyo emosyon sa nangyari na yun. Kasi nga, putik yan, manggagaling sa isang senador natin yung mga ganun salita. Sino ba naman ang hindi mangangamba? Lalo't alam mo kung sino yung pinatutukuyan ng ganun salita ni Rapi Tulfo. Di ba? Nag-death wish siya. Di ba? At dahil sa death wish na yun, nakatanggap si Atty. Libayan ng death threats. Di ba? Siyempre, mag-aalala yung pamilya niya. Kami nga na hindi pamilya ni Atty. Libayan eh. Nag-alala sa kanya eh. Di ba? Yun yung hindi maintindihan ng mga Tulfonatics na sinasabi lang nila bad joke. Hindi nyo ba alam na na-trauma din yung pamilya, yung kamag-anak ni Atty. Libayan dahil dun sa sinabi ni Rapi Tulfo?
Kasi nga hindi talaga maganda. Di ba? Ang ano lang kasi dito, di ba? Bakit nyo tinatakot kami na kakasuhan kami dahil doon sa naging reaction namin doon sa video ni Rapi Tulfo na may sinabi siyang hindi maganda, di ba? Di ba joke? Ha, Tulfonatics? Di ba? Putik yan. Parang pinapalabas nyo, kawawa si Rapi Tulfo dahil nag-react kami ng ganun sa kanya. Madumi yung isip namin. Eh, unang-una, sino bang madumi isip? Di ba? Joke talaga eh. Putang ina! Ah! Mapriso ka. Walang murahan, mapriso ka. Oh my goodness! Ulitin ba natin? Malutong. Grabe to, lutong. Masyado maganda tungkol sa mga staff. Can you imagine pati mga staff? Putang ina! Ang lutong nun. Bawal kalabanin! Ganyan ka walang hiya yan si Rapi. Ganyan ka walang hiya. Again ang isa na huli. Pansin ko kay kay Ma'am Alona, no, talagang masama yung loob niya dun sa ginawa ni Rapi Tulfo, di ba? Iba yung niya eh, galit niya eh. Talagang sigaw eh. Napamura pa eh, no? Sa sariling bunganga. Rapi, you don't wish ill to anyone. Tama naman, no? Huwag ka mag-wish ng kamatayan ng isang tao. Di ba? Hindi maganda eh. Di ba? Grabe lang. Hindi ko lang maintindihan, no? Bakit tayo yung masama? Hindi ko talaga maintindihan. Kawawa ba? Naging kawawa ba si Rapi Tulfo dahil sa ginawa namin? Di ba? Iba na eh. Ibang level na yung pagtatanggol ng mga Tulfonatics, no? Ibang level na. Sumagad na sila dun sa point na na parang hindi na pang tao, no? Much more death. Okay? That's bad. Kahit nga lang magkasakit yung isang tao eh, hindi na maganda eh. Di ba? Si Rapi Tulfo naniniwala naman din siya sa Diyos. Di ba? Pinagbabawal ng Diyos yan. Mga ganyang salita. Di ba? Alam mo bang pagpapakita lang yan na masamang ugali mo sa totoong Yes, pwede. Di ba? Kasi nasabi niya yun eh. buhay. Para maisip mo yan, at walang kagatol-gatol, sobrang yabang, proud na proud ka pang sinasabi yan, na di bale, padadalan ko naman ng bulaklak. What are you trying to say? Tama. Kaso, mapriso ka. Pag nagsabi ka ng tama, pag nagsabi ka ng katotohanan, mapriso ka. Ha? Yabang mo! Tanginang vlogger na to. Minura na, sinabihan pang vlogger, no? Wala kang respeto. Wala kang karespeto. Di ang vlogger na huwag tayong gumaya dun sa mga kabilang kubol na si Atty. Liban tinatawag lang na vlogger. Senador natin. Senador natin yan. Senador natin ganyan magsalita. Di ba? Minura na, tinawag pang vlogger. Double kill. Mapriso ka. Can you imagine, ha? Alam mo naman yung vlogger na yan, ha? Nag-aambisyon maging presidente ng Pilipinas. Okay. Nag-aambisyon pa maging presidente. Pero sinabi na nga natin to, no? Paulit-ulit. Talagang napupulsuhan, di ba? Na ang magtatapat sa 2028 election, pagka-presidente, si Rapi Tulfo, at saka
Si Inday Sara. Kasi kahit yung mga tulponatics naman, gustong-gusto nila maging presidente si Rapi Tulfo. Joke talaga, putik yan. Pag naging presidente yan, puro dikta na lang. Utos lang ng utos. Di ba? Ganun pa nga lang senador, ganun na ginagawa niya eh. Pinapagawa ng batas. Sabihin, wala siyang kakayanan doon. Wala siyang kapangyarihan. Putik yan, samantalang senador siya. Hirap na hirap nga siya sa trabaho niyang pagiging senador eh. Di ba? Madali lang sa kanya yung grandstanding. Doon siya magaling. Magbida-bida, putik yan. Alam lahat. Lahat ng trabaho sa ahensya ng gobyerno, alam. Pero yung trabaho niya, hindi niya alam. Oh my goodness. Talaga, mga tulponatics. Gusto niyong gawing presidente. Paktay tayo dyan. Assuming for the sake of argument, nanalo itong gagong senador vlogger. Mapriso ka. Relax. Relax lang, ma'am. No, relax lang. Walang murahan, putik yan. Na to. Can you imagine ko ano mangyari sa Pilipinas? Bawal ang posisyon. Oh! Bawal siyang kontrahin. Oh! Ngayon pa lang, pinapakita na ni Rapi Tulfo yan eh. Pag kumontra ka, di ba? Mapriso ka. Di ba? Ilang beses siya na nagpakulong sa Senate, di ba? Inohold niya pag ayaw magsalita, di ba? Hindi nyo pwedeng itanggi yan, mga tulponatics. Pag hindi niya sumagot kay Rapi Tulfo sa mga tanong niya, kulong ka. Di ba pati yung mga ayaw magpa-lie detector test? Putik yan, gusto ko ipakulong. Ay, nako. Joke talaga. Tapos magiging presidente pa. Siyempre, wala nang Senate eh. No? Wala nang Senate nun. Kasi, hindi na siya dun eh. Hindi niya nahawak yun. Ano kaya mangyayari? Pag kumontra, kulong ka. Kulong niya. Ay, nako mga tulponatics, mag-isip kayo. Huwag kayong ganyan. Putik yan. Ngayon pa lang, pinapakita na ni Rapi Tulfo yung kamay na bakal. Bawal siyang hindi sundin. Ipatataob kayo, tapos padadalang kayo ng bulaklak. Putang ina, what the... Patataob. Taob. Sabog. Sa puso. Tapos papadala pa ng bulaklak. The heck? Ganon ka walang hiyayan. Tsaka sinasabi nila no na ang isang tao daw may kapasidad ba daw pumatay, 'di ba? Lahat ng tao may kapasidad pumatay, 'di ba? Siguro naman nabalitaan niyo na 'yan, yung kahit yung mga bata nakakapatay, 'di ba? Ibig sabihin lahat ng tao may kapasidad, 'di ba? Kapasidad 'yan pumatay. Ganon ka walang hiya. You are such... Wala eh. Ganon talaga eh. Putik yan eh. Tapos pinoprotektahan pa ng mga tulponatics kahit mali na yung ginawa. Di ba? Joke na joke, di ba? A pretentious leader. Pretentious good leader. Tama. Okay? Kasi pag good leader ka, dapat kapakanan ng bawat mamamayang Pilipino yung uunahin mo. Kung inuuna mo yung mag-death wish, putik yan. Di ba? Anong kapakanan yung gusto mo? Di ba? Isipin mo, dahil kritiko mo, nag-wish ka na sana mamatay na siya. Di ba? Mga tulponatics, isipin nyo yung mabuti.
Dahil kritiko ni Rapi Tulfo, si Atty. Libayan, nag-wish na lang siya na sana mamatay. Di ba? Tuwang-tuwa pa. May sakit na. Magpapadala pa ng bulaklak. What the heck nga talaga, di ba? What the heck? Anong klaseng mindset yan? Maganda ba yan? Di ba? Joke, di ba? Tapos kami pa yung masama dahil kami yung nag-react ng hindi maganda ayon sa inyo na hindi maganda yung naging reaction namin sa naging reaction namin doon sa ginawang hindi maganda ni Rapi Tulfo. Di ba? Joke? Masyado na yung pagiging panatiko nyo. Sagad sa buto na. Nakakaloka ka. Hindi ko kinaya tong huling pasabog mo, Rafi. Magpapataob ka. Tapos magpapadala ka ng bulaklak bilang konsuelo ni Bobo. Taob lang, taob. Bulaklak. Sabog sa puso. Sumabog yung puso. Quinceolo di Bobo. Grabe to. Pang priso. Pang batch 1. Pero sa tingin ko wala siya sa Pilipinas. At tingin ko lang. Baka nasa ibang bansa to. Kakaloka. So pag-isipan nyo mabuti. Dahil pag si Rafi ang nanalo, tikom lahat ng bunganga ng mga tao. Ngayon pa nga lang, pinapakita niya na eh. Di ba? Kung gaano siya mandikta ng mga pangyayari. Gusto ko. Di ba? Ganon kaagad. Gusto ko po sana ganto. Gusto ko po ganto. Gusto ko po ganyan. Di ba? Senador pa lang yan, ha? Paano pa pag naging presidente, hindi na gusto? Gawin mo yan. Ganon na. Di ba? Kaya mag-isip-isip kayo, mga Tulfonatics. Ang gagawin lang natin, susundin lang natin kung ano yung sinabi niya. Dahil siya lang ang batas. Siya lang wala ng... Tulfo brand of justice ang gagamitin niyan. Putik, patay tayo dyan. Pero alam naman natin, yung Tulfo brand of justice, wala talaga wak. Kasi nga, si Rapi Tulfo, yung sinasabi niya, di ba, na pagdating sa due process, matagal. Di ba? Pinaikot-ikot lang. Di ba? Pero dun sa Tulfo brand of justice, 2 to 3 days, tapos na ang problema. Putik yan. Pero bakit? Nagkaso at dinaan sa due process, di ba? Kaya wak talaga yung Tulfo brand of justice. Pero goods naman yung ginawa ni Rapi Tulfo, no? Ibig sabihin nun, may tiwala siya sa due process. Di ba? Doon pa lang panalo na tayo. Kasi yun naman talaga yung gusto natin, di ba? Na itong si Rapi Tulfo, wag siraan yung ating justice system. I-promote niya yung ating justice system. Di ba? Yun yung gustong-gusto natin, di ba? Ngayon, goods. Nagkaso siya. Di ba? Hindi niya dinaan sa Tulfo brand of justice. Ng iba, nakakaloka. Ayan, hanggang dito lang pala yung video ni Miss Alona, no? Pero grabe, putik. Maanghang. Maanghang. Mekos-mekos. Pang-oblo, pang-batch 1. Putik yan. Ay, nako. Putik yan. Magsama-sama na lang tayo sa oblo. Kita-kita na lang tayo sa oblo, no? Dalaw-dalaw na lang, di ba? Di ba yung ganun yung sa may ano? Yung sa tawag nito? Yung sa may... Anong palabas yun? Kay Coco Martin? Kalimutan ko. Ano? Yung bago, yung APJ pa rin, di ba? Batang Quiapo ba yun? Di ba? Yung Batang Quiapo, hindi na kasi ako nanonood ng mga ganyan eh. Dati, yung probinsyano, pinanood ko din yun. Tapos yung, tawag nito? Yung Panday. Ngayon, wala na talaga akong hilig din sa mga ganyan. Di ba? Yung selda ng mga babae, hiwalay lang. Pero sa isang build, lang, di ba? Sa isang lang sila. Compound na mga ng kulungan. Pag ganun, kita-kita na. Pag na-convict lahat ng kinasuhan ni Idol na small vlogger, kita-kita na lang sa...
Putik yan. Wag naman, di ba? Pero wala tayong magagawa. Kung gusto talaga magkaso ni Idol, hindi naman natin siya mapipigilan, di ba? Diba? Pero sana, kung nilabas nila na kinasuhan, dapat ilabas din nila, no, pag na-dismiss yung kaso na sinampa nila, di ba? Yan mga master, hanggang dito na lang tayo, no? Solid. Unang banat pa lang, pang-oblo na. Pang-oblo na, no? Yun, paano ba, no? Pa-subscribe po pala sa kanyang YouTube channel, kay ang channel niya ay Alona0130, no? 1.8 na rin pala ang subscriber ni ma'am, no? 1.8 na rin pala. Marami na rin. Diba? Yun. Hanggang dito na lang tayo mga master. At ingat po kayo palagi. Babush.